Hello, magandang araw sa lahat ng AFP pensioner. At kung ano yung pinapaliwanag ko dito, the same with other many uniform personnel. Dahil nag-release ang DBM 2017 June 2017 na lahat ng differential ng 2000 to 2013 differential. Lahat yan nirelisan. Sa AFP specific, kasi yun na lang ang nakuha kong dokumento, 18 billion plus, nakalimutan ko yon na kasi may record ako niyan, dinala ko sa ombudsman, kaya lang nabasa yung aking duplicate So doon sa differential nyo na nirelease ng 2017 June, out of 18 billion plus, nakarelease sila ng more or less 13 billion. Ang natira ay 4.9 billion based doon sa briefing sa akin noong April 20, 2021. Now, hininto nila ng pagbigay ng 2018 sa maraming dahilan. Simultaneously o synchronized, pati other branches na MUP nakisabay, parang may sabwatan na sindikato. Stop mo dyan, ito ang dahilan natin. So ang naging dahilan nila, kaya hindi nag-stop daw sila ng release, kasi marami na find out sila na may mga peak retirees at saka mga peak byudas. Now, kung ganun ang kanilang assessment, may problema ang pension gratuity natin. Bakit? Marami tayong pinapipensyon, fake pala. Fake pala. So, dapat may parusa ang mga na-assign sa PGMC for negligence. For negligence. Ano ang mga punishment dyan? Out of the service. Kasi sila mismo nagsabi na may problema ang pensioner, ang widows in principal. Therefore, nagpapapensyon sila na mayroong fake pala. So ngayon, mga kababayan ko, dapat parusahan natin ang PGMC. Tama? Ako hindi. Kasi yun ang alibay nila. Sinabi nila sa akin sa briefing. So, narinig ng tainga ko gaano kalayo ang briefing sa akin. 3 meters lang away from the briefer. Together with the witness of Red Admiral De Los Reyes, with 2 lawyers of Jago, and 1 operation officer of PGMC, and the commander of task force differential. Tapos sasabihin nila na mayroong fake pala na pensioner. Kung yun ang rason ninyo, may nakita akong charges against the personnel of PGMC for negligence. Kasi inamin nila Bakit nila inamin? Hininto nila ang pagbibigay ng mga pensyon. Ito ang masasabi ko sa inyo, lalabanan ko kayo. Kasi naramdaman ko ngayon na mayroon na kayong pinapakawalang mga pillars na i-distract ang gagawin kong tulong sa mga pensioner. Ang dami ng pinakawalan ng sindikato. Hindi ko sinasabing taga PGMC. Those involved officer who are involved in this syndicate of 18 billion plus. Kayo ang kumikilos dito. Walang magawa si Commodore Cases and Colonel Mansulim. Ako ang nag-conclude yan. Kasi kaharap ko mismo si Commodore Cases, Colonel Mansulim, hindi ko sila nakitaan ng pagsisinungaling. Ang nakitaan ko lang sa kanila, ayaw lang sagutin yung mga tanong ko.
Dahil ayaw nila mag-pop out ng information galing sa kanila. Kasi sila ang iipitin katulad ng Task Force Differential noong 2021. Nag-brief sa akin yung Task Force Divisional Commander after how many weeks na relieve. Bakit daw ako nagbigay ng information? Bakit daw siya nagbigay information sa akin? Kaya nahabol ko yung 18 billion plus na natira, 4.9 billion, ito yung hinahabol natin. Marami pa kayo dito. Gaano ba kalaki ang 4.9 billion? Ang 1 billion is 991 million plus 100. 1 million. To be exact, 1 billion. Ulitin ko. Gaano ba kalaki ang 1 billion? 999 million plus 1 billion. O ilang klase? 4. So, ibig sabihin na ilang million yung 4,999 na 4,999 million. Ang hirap bilangin, di ba? Sa laki nga eh. Saan napunta yung pera na yan? Kaya gusto ko, kasi sumama ako sa Marcos because nagmula ito kay Duterte. Na-find out itong problema na ito 2021, 1 year before the termination of Duterte. Hindi ko na naparating yan kay Duterte kasi wala nang time. Dahil 1 year na lang. Kasi April. Tama, April. 1 year na lang bago matapos yung term ni Duterte. Pero pagpasok ni Marcos, because nasa inner circle ako ng campaign period ni Marcos through the witness of Martin Araneta, pagkapanalo, ipinabulong ko yung pera, yung pensyon na hinahabol namin. Na hinahabol namin. 4.9 billion. Nag-feedback naman si Mr. Martin Araneta, bunsong kapatid ni First Lady. Tumango siya. Hanggang tango na lang. Hanggang na-involve yung magkapatid na Araneta, si First Lady at saka si Martin, sa agriculture, corruption, and custom. Involved sila doon. Mula noon, hindi na kami nagkita. Because alam nila, kasi out of 5 kami na umaattend na mga sundalo. Sino yun? Colonel Samonte, late Colonel Gamos, late Colonel kalimutan ko siya, Police Colonel Bonifacio. 5 kami lagi ang umarap kay Martin Araneta. Balbanero, Colonel Balbanero. So bali-uli kami uulitin ko para to be clear doon sa mga sumisira sa akin ngayon. Okay. Colonel Samonte, Colonel Bonifacio, Police Colonel Bonifacio, Rodrigo Bonifacio, Balbanero, and late Colonel Gamos at ako. May mga briefing kami yan. Lagi namin pinag-usap, lagi nagsasambit ko ang mga corruption yung pala, ang karap ko pala magnanakaw. Tumango lang ang Pangulong Marcos doon sa sinumbo ko na 4.9 billion. Now, may gustong pumapel. Tandaan nyo, gustong pumapel. Titirahin ko na kayo. Last warning ko sa inyo. Titirahin ko kayo. May officer na involved dito. Nagkakalma lang ako. Pero titirahin kita. Hindi ako nangangarap maging politician dahil ayaw kong masira ang aking prinsipyo dahil sa politika. Kaya I will never
to be a politician. Ang dami na nagkuhan sa akin na maging party list ako. Hindi ko yan gusto, hindi ko yan linyada. Ang linyada ko, awayin ang mga magnanakaw. Kaya, nangangarap ako na makita na mga maging pangulo na anti-corruption. Mayroon akong position na gusto kong hawakan para lilipulin ko ang magnanakaw sa Pilipinas. And rest assured, ngipin sa ngipin ang laban dito. Dahil hindi biro itong babanggay natin. Sindikato. Pag sindikato, synchronized movement yan. Kaya kayong mga pumapapel, mga nagko-comment na negative, bakit hindi nyo gawing yung tapang ninyo, gamitin nyo sa tama. Gamitin nyo tumulong sa kapwang Pilipino, lalo na sa pensioner. Ang daming matatapang. Bakit hindi nyo gamitin sa tama? Bakit hindi nyo ipaglaban ang kapwa nating pensioner? Ang yayabang nyo. Wala naman kayong ginagawa. Bakit hindi nyo tulungan ang kapwa nyo? Kapwa nyo Pilipino, kapwa nyo pensioner. Lumaban tayo sa tama. I am fighting not for the politics. I am fighting for corruption and communism. Dalawa lang ang gusto kong panindigan sa buhay ko bago ako mawala sa ibabaw ng mundo. Ha? Ang daming andadada. Puro naman kayo si dada, hindi naman kayo gumagawa. Hindi kayo tumutulong sa kapwa. Sumisigaw ako sa lansangan, hindi para sa politika. Kung hindi, sugpuin ang mga magnanakaw. Tapos sasabihin nyo, DDS ako? Paano ako naging DDS? Di Marcos ako. Sa campaign pero Marcos ako. Since 70. Kaya lang hindi ako bulag. At ayaw ko magpagamit sa mga mandurugas. Never ako nagpapagamit. At never ako magpagbayad. Tutulong ako pero hindi ko gustong magbayad. Kaya yung mga sir, tulungan mo ako sir, hati tayo. Dapat hindi ganun salita. Sir, tulungan mo ako. Pakiusap ko lang, nakikiusap ako. Hindi yung para ka rin nagbutos, galitin rin ako doon. Dahil kusa ko lang ito. Dahil ayaw ko may inaapi na Pilipino. Hindi lalo mga enlisted personnel. Kasi naramdaman ko nung naging officer ako. Kasi naging enlisted personnel rin ako eh. Now, nung naging officer ako, naramdam ko ang pagmamahal ng isang sundalo para sa officer. Now, we are retired. Linalimutan natin ang ating tinatawag na moral and welfare. Tinuturo natin, ang yabang pa natin magturo ng moral and welfare. And yet, tayong sumira. Ha? Ang yayabang natin. Kailangan may moral and welfare ang sundalo natin. Punyeta, nung mag-retire tayo, naintindihan ba natin, sinasabi natin? I am fighting for corruption and fighting communism, hindi politika. Now, pinagsasabihan nyo kami on the side of the by Sara Duterte, normally, kasi siya yung next to be president at saka wala siyang perang hawak. Wala siyang pundo na hawak. Anong nanakawin niya? Yung barya? Mayroon mga politician na hindi magnanakaw? Sige. Never politician na hindi magnanakaw. Walang politician na hindi magnanakaw. Ang tanong na lang doon, gaano ba kalaki ang ninakaw mo? Yun na lang yun. Kaya nga, sabi ko nga, kung pagpipiliin ako Marcos at saka Sara Duterte, doon na lang ako sa Liz Evans. Kasi lahat naman demonyo sa pera, di ba?
Pilipino tayo, karakter natin yan. Iilan na lang tayo ang hindi magnanakaw. Hindi ko sinasabi hindi ako magnanakaw. Kaya lang barya ninakaw ko. Sabi ko nga sa inyo, iniisip ko nga, mula ako nagserbisyo kung ilan na talagang kinuha ko sa loob ng 40 years, baka 40,000 lang nakuha ko. Eh yung iba, 5 taon pa lang milyon na nanakaw Kasi hindi mo rin maiwasan na makakuha barya-barya, pero hindi yung magnakaw ka. Kasi nga, lamang ako sa kapa ng 1,000, hindi na ako makatulog. Tandaan nyo yan. At yan ay dadalhin ko sa hukay ko. Hindi kaya kong bayaran ni numan. At hindi rin kaya kong gamitin sa kalukuhan. Pwede niyo akong gamitin sa kabutihan ng taong bayan at ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat.